Sana walang mag-skip ng ads upang tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Pagtingin niya kay Manong Duming, nakita niya itong merong hinahalong mga ugat na halaman na ginagawang gamot at inuusalan. Nang masipat ng ermitanyong pabangon sa higaan si Nuli, bumulong naman ito sa kanyang isipan. Hayaan mo na ako rito, iyo. Kaya ko na to. Damag lang yan. Bulong sa kanya na agad namang pumasok sa kanyang isipan. Hindi siya noon makapaniwala dahil sa alam niyang merong malakas na tangan itong si Tonyo. Hindi ito basta-bastang malapitan ng mga nilalang kung hindi nila ito ninanais. Matapos makagawa ng pangontra ang ermitanyo, dahan-dahan itong lumapit sa hinigaan ni Tonyo. Kasabay ng paglapit niya dito ay ang pagsunog niya ng mga ugat na kanyang hinahalo pa. Pagtama ng usok sa damag, agad din naman itong naglaho na parang usok. Doon pa lang nakahinga ng maluwag si Tonyo nang magawang maitaboy ni Manong Duming ang mga nilalang na gumagambala sa kanyang pamamahinga. Ilang minuto ang makalipas, pinili ng ermitanyong gisingin si Tonyo sa kanyang hinihigaan. Tonyo! Tonyo! Gising! Wika nito. Nang marinig ito ni Tonyo, agad din naman itong nagising sa kanyang mahimbing na pagkatulog. Pagbangon nito sa kanyang hinihigaan, agad din naman itong pinainom ng tubig ni Manong Duming. Anong nangyari, ermitanyong Duming? Tanong ni Tonyo nang siyang ikinagising din ng iba nilang mga kasama. Dinalaw ka ng damag, iho. Siguro nagawa nitong pasukin ang panaginip mo. Dahil sa kahindik-hindik na ating pinagdadaanan, magdebosyon ka at manalangin sa Panginoon. Umpisan mo ito bukas at tapusin mo sa pagdating natin sa altagan. Sagot ni Manong Duming dito. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong bumalik sa kanyang hinihigaan. Ganon din naman ang ginagawa ni Nuli, maging ang kanilang mga kasama. Kinaumagahan, bago pa man pumutok ang haring araw, ay nagpatuloy na sa paglalakbay ang pangkat ng ermitanyo. Hindi na noon nagawang makapag-usap nila Nuli at Tonyo dahil abala ito sa pagdadarasal. Manong, paano hong nadalaw si Tonyo ng damag? Tanong ni Nuli. Alam mo, iho, hindi lang sa karga at poder na kasalalay ang iyong kaligtasan sa iba't ibang uri ng nilalang. Kapag naghalo ang negatibo at emosyon sa iyong katawan, ay makakayang pumasok ng mga demonyo kahit nagtataglay ka pa ng malakas na armas. Ang pagkakaroon ng negatibong enerhiya ang isa sa lagusan ng mga nilalang. Yung nakita mong nilalang kay Tonyo ay isa lamang yung sinyalis na unti-unti nang nanghihina ang kanyang pananalig. Pananalig ang nagliligtas sa tao at pananalig din ang nagpapagana sa mutyang tanga nito. Paliwanag ng ermitanyo. Dahil sa mga sinabi ng ermitanyo, hindi naman nagawang makasagot ni Nuli. Pinili na lang nitong pagmasdan na lamang si Tonyo habang ito ay nakaupo at nagdadasal. Ang ginagawa noon ng kanyang kaibigan ay nilinis nito ang kanyang kaluluwa at pinapaliwanag ang kanyang isipan.
Inaalis niya ang mga negatibong bagay sa kanyang katawan upang hindi na siya magabala ng kahit na anong nilalang. Ilang oras pa ang kanilang paglalakbay. Nadapo na nga sila sa dulong parte ng Tarusan. Alam nilang malapit-lapit na sila sa Altagan, kung kaya't ninanais na nilang bilisan ang kanilang paglalakbay. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali, ay pinili nilang kumain ng tanghalian. Matapos nilang kumain, agad-agad din naman silang nagpapatuloy sa paglalakbay. Dahil sa pagmamadali, ay napakadalang nilang mag-uusap noon. Sa pagsapit ng gabi, ganun pa rin naman ang nangyari. Matapos nilang kumain ng hapunan, agad din namang humiga si Nuli. Habang sila Tonyo at Karding ay nakaluhod sa kanilang pinagpapahingahan na taimtim na nagdadarasal. Habang nakapikit ang mga mata nito, ay hindi nila pinapansin ang mga batong matatalas na kanilang niluluhuran. Sila Manong Duming at Mang Carpio naman noon ay piniling mag-ikot-ikot sa paligid upang magmamasid. Ang 5 naman nilang mga kasama ay natulog na ng maaga dahil sa labis na pagod. Iho, maaari bang samahan mo kami ni Carpio sa paglalakad-lakad? Sige ho, Manong. Di pa naman ako inaantok eh. Wika niya. Matapos nilang mag-usap, pinili na nilang tatlong mag-iikot sa paligid. Habang sila'y naglalakad, panay naman ang kanilang ginagawang pag-uusap patungkol sa ginagawa ni Tonyo at Karding. Manong, sigurado ho ba kayo na hanggang sa pagdating ng Altagan, ang pananalangin ay gagawin ng dalawa? Wika ni Nuli. Oo, Iho. Kailangan nilang gawin yan upang bumalik ang pananampalatayang nawaglit sa kanyang isipan. Huwag mo munang intindihin at isipin ang dalawa dahil para din naman yan sa kanilang kabutihan. Sagot ng ermitanyo. Nang sumingit si Mang Carpio ng, "Yan ang totoo, Iho. Pagmasdan mo ang mga puno sa paligid, wala silang kakayahang manalangin. Pero labis silang kinalulugdan ng ating Panginoon. Alam mo bang dapat tayong manalangin sa Amang may likha?" Wika ni Mang Carpio. "Oo, Manong. Nananalangin tayo upang makahingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan dito sa mundo." Sagot ni Nuli. Tama ka, Iho. Pero ang panalangin ay hindi lang sa paghingi ng kapatawaran. Ito ay ginagawa natin upang magkaroon tayo ng malakas na koneksyon sa ating dakilang Ama. Ang mga puno ay walang kakayang manalangin. Totoo ang sinabi ni Carpio, dahil wala din silang kakayahang gumalaw at gumawa ng masama. Mas puro ang kaluluwa ng puno kumpara sa kaluluwang taglay natin. Sagot naman ni Manong Duming. Nang marinig ito ni Nuli, ay pinili niyang pag-isipan ang sinasabi ng ermitanyo. Dagdag kasi pa nito na ang damag ay may kakayahan talagang pasukin ang panaginip na kahit na sino pang tao. Basta nakaranas ito ng matinding kalungkutan sa kanyang sarili. Ang kalungkutan at puot ay tulay ng isang damag upang dumalaw ito sa isang panaginip ng tao. Kapag mahina na din ang isang gabay ng nilalang sa isang tao, makakaya na itong patayin ng damag sa pamamagitan lamang ng isang bagungot. Kadalasan sa mga namatay ng damag ay hindi nagagawang makapunta sa purgatorio ang mga kululuwa nito
Ang mas nakakapangilabot na damag ayon kay Manong Duming ay ang kakayahan nitong alisan ng bisa ang kahit na anong mutya na kanyang ginagambala. Kapag dumating na sa puntong nakapasok na ang damag sa panaginip ng isang nilalang na merong alam sa lihim na karunungan, magiging huli na sa kanya ang lahat. Kahit anong pagtatawag niya sa mga karga niya, hindi siya nito magagawang pakinggan o mapagbigyan ng tulong. Wala na itong magagawa kundi harapin ang demonyong nais kumuha sa kanyang kaluluwa. Kapag walang taong tutulong sa kanya, sa oras ng pagdalaw ng damag na yan, magiging huli na para sa kanya ang lahat. Matapos makapagpaliwanag ni Manong Duming, ay nadapo na sila sa bahaging likuran ng lugar na kanilang pinagpapahingahan. Doon bumungad sa kanila ang isang punong napakaraming alitaptap na siyang ikinatuwa ng husto nitong sinuli. Tingnan mo ang punong yan, iho. Napakaganda, hindi ba? Kapag nakakita ka ng ganyang puno, nagpapahiwatig lang yan na nasa teritoryo kayo ng mabubuting engkanto. Isa yang banal na puno, kung kaya't hindi yan pwedeng galawin. Kapag tinatangkang sirain ng tao ang punong yan, mararanasan niya ang bagsik ng kalikasan. Dagdag pa ni Manong Duming na maaring ang punong nakita nila noon ay maaaring pinaglagakan din ng mga mutya ng mga engkanto. Matapos nilang makapag-usap, pinili nilang lumapit sa puno habang nag-uusal sina Manong Duming. Hinayaan lang naman ito ni Nuli sa kadahilan ng maaring humingi lang ng patnubay ang ermitanyo at pahintulot sa mga nilalang. Ilang minuto lang na paglalakad, tuluyan na nga silang nakalapit sa may punong yon. Sa pagsilay niya sa punong yon, doon niya nakita ang kakaibang nilalang na bagong-bago sa kanyang paningin. Ang inaakala nilang alitaptap ay hindi pala ito alitaptap, na masipat niya ito ng malapitan. Paglalarawan ni Nuli sa mga nilalang na yon, mahalin tulad mo ito sa isang langgam na mayroong mga pakpak. Nagliliwanag ang mga buntot nito parang sa tutubi.